Maylin, matagal ko nang kilala si Nanay Iska. Manugang niya ang kapatid kong pinatay ng mga aswang noon. Isa kasing manunugis ng aswang si Nanay Iska. Noon, sa bariyong ito, kilala siya bilang tagapagtanggol ng mga tao laban sa mga nilalang ngayon. Halos maubos niya sila noon, pero bigla silang tumigil sa pagpaparamdam. Hanggang sa isang araw, bigla na lang silang bumalik. Pagkatapos pinatay nila ang kapatid ko bilang ganti sa pamilya ni Nanay Iska. Ano? Alam mong may mga aswang na nakatira dito? Tapos pinatira mo ko at pinagtayo ng negosyo sa baryong to? Pasensya na. Kailangan kong gawin yun, Maylin. Lumalabas lang kasi ang mga aswang na yan kapag may tayong napapadpad sa lugar na to. Diyos ko naman, Carlos! Ano, pinapain mo ba ako sa aswang? Maylin, pinatay ng mga aswang ang kapatid ko. Kailangan maiganti ko ang kapatid ko sa kanila. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako si Maylin at gusto kong ibahagi ang isang nakatatakot na karanasang nagduro sa akin ng panghabang buhay na aral. Isang taon pa lang kami nagsasama ng live-in partner kong si Carlo. OFW siya. Nakilala ko siya nang minsang umuwi siya sa Pilipinas at ipinakilala siya sa akin ng pinsan niya na matalik ko namang kaibigan. Sigurado ka ba talagang aalis ka na? Alam mo naman na. Oo, mahal. Matagal na natin napag-usapan ito, Hindi ba? Hindi ka ba nalulungkot na nawala yung anak natin? Hindi ba? Siya naman ang dahilan kung bakit ka mag-a-abroad. Mahal, bakit ka naman ganyan mag-isip? Siyempre naman malulungkot ako. Pero iniisip ko na lang na may iba pang plano para sa atin ng Diyos. Baka hindi pa ito ang oras natin magkaanak. 2 taon lang naman akong mawawala Pagkatapos nun, kapag nakapundar na ako, doon sa lupa natin magnenegosyo tayo. At araw-araw na tayo magkakasama. Pati na rin ang magiging mga anak natin. Ano pa nga bang magagawa ko? Mukhang buo naman na yung desisyon mo Pero hindi kita mayahatid. Alam mo namang hindi pa ako pwedeng bumiyahe. Oo nga. Ayoko rin na doon ka pa umiyak sa airport. Oh, sige na. Naghihintay na yung tricycle ko sa labas. Mag-iingat ka palagi. Tumawag ka para hindi ako mag-alala. Ito nga pala ang cellphone mo, mahal. Ingatan mo yan, ha? Mahirap kang kontakin kung wala ka niyan. Mahal na mahal kita. Pagbalik ko, sigurado magkakaanak na tayo. At ako mismo ang mag-aalaga sa inyo. Mag-iingat ka rin doon. Noong magkakilala kami, mas dumalas ang pag-uwi niya at sa uli, napagdesisyonan naming magsama. Sa tuwing umuwi siya, sa akin siya unang dumidiretso at sabay kaming pupunta sa kanila. Parang mag-asawa na talaga kami noon at kasal na lang ang kulang. 1 taon na lang ang natitira sa kontrata niya, kaya 1 bakasyon na lang daw at pagkatapos ay maninirahan na siya dito kasama ko. Akala ko tapos na ang kontrata niya pero kumuha pa pala siya ng isa. May mga plano siya na hindi ako kinukonsulta pero sa tingin ko tama naman ito dahil para naman yun sa kapakanan namin. Pagkaalis niya, 1 linggo lang ang lumipas, akala ko kaya ko na. Pero habang naroon ako sa bahay kung saan siya madalas umuwi, mas lalo akong nalulungkot. Kaya naisipan kong bumalik na lang sa probinsya kung saan naroon ang mga magulang niya. Sa kabilang barangay rin matatagpuan ang lupa na binili niya para sa amin. Maayos na ang bahay doon at magandang lokasyon kasi nasa kanto, kaya tama ang lugar para magtayo ng negosyo. Kaya naisipan kong doon na lang magsimula ng bagong buhay habang hinihintay ko ang kanyang pagbabalik. Oh, Iha. Magandang araw. Ikaw ba yung nakabili ng bahay na yan? Yung kinakasama ko yung bumili nito, nanay. Ako lang po muna titira dito habang nasa ibang bansa pa siya. Ako nga po pala si Maylin. Ganun ba? Ako naman yung magiging kapitbahay mo rito, Iha. Nanay Iska nga pala yung tawag sa akin. Pero Francesca talaga yung tunay na pangalan ko. Ay, dyan nga pala ako nakatira. Palagi lang akong tumatambay dito kasi masarap yung simoy ng hangin tsaka di masyadong mainit. Ay, ganun ho ba, Nay? Naku, mabuti naman po. Kahit dito na po ako titira, naku, hindi ko kayo pagbabawalang tumambay sa tapat ng bahay namin. Mas okay nga po na may tambayan dito para makita ng mga tao kung magkaroon ako ng tindahan dito, di ba? Talaga? Ay, mabuti naman at naisipan mong maglagay ng tindahan dito. Aba, sobrang daming tao rito. Pero, alam mo, walang masyadong nagtitinda. Medyo may kalayuan kasing pamilihan, kaya yung plano mo, ayos talaga yan. Ay, okay. Ay, sige ho. Actually, plano ko rin po kasing magtayo ng maliit na tindahan ng
isda at saka ng gulay dito. Yung bang parang mga talipapa, mga ganon. Para naman may pagkakaabalahan ako at hindi ako malungkot dito lalo na't mag-isa lang ako. Oo nga, bakit nga ba napakalungkot ng mga mata mo, Iha? Aba, unang kita ko pa lang sa'yo eh. Yun agad ang napansin ko. Kasi ang totoo kasi niya, Nay, bago ako pumunta dito, namatayan ho kasi ako ng anak eh. Nalaglag ho yung pinagbubuntis kong sanggol. Panganay ho sana namin yun ng mister ko. Naku, pasensya ka na. Kinalulungkot kong marinig yan. Sabi ko na nga ba tama ang hinala kong galing ka sa pagdadalang tao. Bakit ho? Halata ho ba sa akin na galing ako sa pagbubuntis? Paano niyo ho ba nasabi? Malaki kasi yung balakang mo. Siguro dahil hindi pa bumabalik sa dati ang katawan mo eh. Kaya ka pansin-pansin. Alam mo, nagbabago kasi yung katawan natin pag nagbubuntis. Ay naku, ang dami ko nang sinasabi. Pasensya ka na sa kalaldalan ko ha. Wala ho yun. Hindi naman ho problema sa akin yun eh. Ang mahalaga po, may kakilala na ako dito. Tsaka sabay na ho tayong tatambay sa tapat ng bahay namin. Tama ka. Gusto ko rin na may kasama at kakwentuhan. Sigurado ako magiging kaibigan mo lahat ng tao dito. Sa nakikita ko masarap kang kausap. Maraming salamat, Nay. Papasok ko muna ako para asikasuhin yung mga dala ko. Ay, teka. Akala ko ba nasa abroad yung kinakasama mo? Sino yun? Kilala mo ba yung nagtatricycle na yun na pumarada sa gilid ng bahay mo? Hindi ho eh. Natawa ako sa pagkalito ni Nanay Iska habang itinuturo ang tricycle driver na naghatid ng mga gamit ko. Doon muna kasi ako umuwi sa bahay ng mga magulang ni Carlo pero hindi ako makakatagal doon dahil sa ingay ng mga batang anak ng kapatid niya. Kaya pinili ko na lang na lumipat agad kahit hapon na para makapagsimula na ako sa bago kong tahanan. Buti na lang tinulungan ako ng tricycle driver na narentahan ko. Nga pala, Iha. May gusto pala akong ipaalala sa'yo, ha? Tuwing sasapit ang 4:00 ng hapon, mabuting isarado mo agad yung mga bintana ng bahay mo. Ibaba mo yung kurtina at buksan mo agad yung mga ilaw kahit may liwanag pa. Bakit naman ho? Hindi ho ba masyado pang maaga para doon? Sigurado naman po na may sikat pa ng araw nun. Nako, mahirap nang maunahan ka ng dilim. Alam mo kasi, dito sa lugar namin, maraming mga paniniwala at pamahiin kaming sinusunod. Lalo na ako, dahil matagal na akong naninirahan dito. Tsaka, wala namang mawawala kung susunod ka, di ba? Naku, na tinatakot niyo naman po yata ako eh. Hindi kita tinatakot, Iha. Binibigyan lang kita ng babala para naman hindi ka mapahamak. Tsaka para makaiwas ka sa anumang hindi magandang pwedeng mangyari. Ano ang ibig niyong sabihin? Bali-balita kasi rito, marami raw nawawalang tao pagsapit ng dilim. Kaya karamihan ng kabataan at mga taong nagtatrabaho sa malayo umuwi na agad bago gumabi. Alam mo ba yung anak ko? Siya yung dating may-ari ng bahay na yan. Yang mismong binili ng kinakasama mo. Pero mas gusto niyang doon na lang manatili sa bahay namin. Dahil mag-isa lang ako. Kaya ayan, ipinagbili namin yung bahay. Ganun ho ba? Kaya pala, sanay ko yung tumambay sa labas ng bahay na to eh. Naalala ko tuloy yung asawa ng anak ko. Yung manugang kong lalaki. Ay nako, ang tigas ng ulo noon, ayaw makinig sa akin. Sabi ko, sundin niya yung mga pamahiin. Ayaw. Iyon, isang araw, hindi na nakauwi. Ang sabi-sabi, kinuha at kinain daw siya ng mga aswang. Ay wala ring katawang natagpuan eh. Bukod sa kapirasong telang nakita sa daan na galing doon sa damit na huli niyang suot bago siya nawala. Nako, grabe naman ho pala yung nangyari. Hindi ko naman tuloy alam kung malulungkot ba ako or matatakot ba ako sa sinapit ng manugang niyo eh. Pero salamat ho sa babala ah. Siguro nga, susundin ko na lang ho yung payo niyo. Oo, Iha, mabuti na nga yung maingat. Ay siya, sige, babalik na ako sa bahay ha. Diyan lang naman ako sa malapit. Nung umalis si Nanay Iska, naiwan akong nag-iisip kung matatakot ba ako sa sinabi niya. Parang tama lang na mag-ingat pero sa kabila nito pakiramdam ko baka may ibang dahilan kung bakit niya ikinuwento sa akin niyon. Baka hindi lang niya gusto ang asawa ng anak niya kaya gumagawa siya ng kwento para ikasira nito. Kasi uso naman ng ganun, hindi po ba? Pero nang makaalis na ang tricycle driver at naiwan ako mag-isa, medyo kinabahan ako. Kaya sinunod ko na ang payo ni Nanay Iska. Eksaktong 4:00, sinarado ko na ang mga bintana at ibinaba ang mga kurtina noon
gaya ng sinabi ni Nanay Iska. Kinabukasan, nagising ako na maaga at agad kong naramdaman ang sakit sa katawan ko. Wala pa kasing kama sa bagong bahay kaya sa sahig na nilatagan ko lang ng banig ako natulog. Hindi tulad sa Maynila kung saan may maayos akong kama. Doon kasi kami tumutuloy ng asawa ko tuwing umuwi siya mula sa ibang bansa. Nangungupahan lang kami doon sa Maynila. Binuksan ko ang mga bintana pati na rin ang pinto para pumasok ang malamig na hangin ng umaga. Maaga pa kaya malamig pa ang simoy ng hangin. Habang ginagawa ko ito, napansin ko si Nanay Iska. Nakaupo na siya sa isang upuan sa tapat ng bahay ko. Mga 10 hakbang lang mula sa pinto. Babatiin ko sana siya pero nakita kong may kausap siya kaya hinayaan ko na lang. Inasikaso ko ang sarili ko at nag-ayos dahil pupunta ako ng palengke. Magkakanvas ako ng mga maaaring mag-supply para sa maliit na talipapa na gusto kong itayo sa tapat ng bahay. Balak ko magtinda ng mga isda. Gusto ko nang may masasabitan ng mga karne at maayos na mapaglalagyan ng mga paninda. Maghahanap din ako ng maghahakot ng paninda sa akin tuwing madaling araw para maihanda na bago sumikat ang araw. Pagdating ko sa palengke, hindi naman nagtagal at nakahanap ako ng mga supplier na magbibigay sa akin ng paninda araw-araw. Meron pang nag-alok na mag-supply ng gulay. Sabi ko, subukan ko lang muna ng konti kasi mabilis masira ang gulay. Ayoko namang malugi kung hindi agad mabenta. Mas okay pa ang isda. Pwedeng ilagay sa freezer. Bibili na rin ako dito para mahatid na maghapon. Gusto ko pag tumawag na ang asawa ko ay may maganda na akong balita sa kanya. Alam ko kasing hindi siya masaya doon at pinipilit niya lang para sa future namin. Mabuti na lang at may nadaanan akong malapad na refrigerator. Hindi siya yung typical na up and down na ref kaya maganda itong paglagyan ng mga paninda. Bumili na rin ako ng styro box para may paglalagyan ako ng yelo. Ngayon, masaya na akong ayusin ang tindahan ko at simulan ang negosyo. Hindi pa ako nakakalabas nang may mapansin akong nagsisigawan at nagkukumpulan na ang mga tao sa labas ng palengke. Lahat ay natataranta at kita ang takot sa mga mata nila, kaya nagsimula na rin akong kabahan. Ano nangyayari? Ba't sila nagkakagulo? Ang mga tao dito, sanay na sa magaganyang eksena. At kami ay nag-iingat sa aming mga ginagawa. Kaya pag may ganyang eksena, alam na namin yon. Ang iba siguro natatakot. Pero sa araw-araw na nangyayari, sanay na kami. Kita sa mukha mo ang pagtataka. Alatang wala kang ideya sa nangyayari. Kaya nasabi kong bago ka lang dito. So ano nga ba talagang nangyayari? Ano ba yung pinagkakaguluhan nila? Ba't sila natatakot? May natagpuan na naman kasing bangkay. Bangkay ng isang taong sobrang tikas ng ulo. Kaya ayun, inatake ng mga aswang. Sa sinabi ng lalaking kausap ko, mas lalo akong nakaramdam ng sobrang kaba at takot. Napalunok pa nga ako sa harapan niya at naalala ang bilin ni Nanay Iska. Hindi mo kailangan matakot. Kung wala ka namang ginagawang masama at sumusunod ka sa gusto nila, hindi ka nila gagalawin. Ako nga pala si Diego. Ikaw? Anong ibig mong sabihin? Ang baryong ito ba ay pinapatakbo ng mga aswang? Siyempre, hindi. Ano ang ibig mong sabihin na sundin sila? Siguro kapag tumagal ka na dito, maiintindihan mo rin. Ingat ka pa uwi, Maylin. Teka lang. Paano mo nalaman yung pangalan ko? Narinig ko kanina sa katabi naming pwesto. Sabi mo pa nga na magbubukas kayo ng maliit na talipapa sa inyo. Nagkasundo ba kayo sa presyo? Medyo mahal sila eh. Aba, kalalakay mong tao, chismosa ka pala ha? Hindi nga kami magkasundo kaya walang magdadala ng saging sa akin dun eh. Bala ko pa naman sanang magtinda ng meriendang turon tsaka banana Q kapag hapon. Kaunti lang kasi yung kailangan ko araw-araw eh. Hindi ko rin naman kayang kumuha ng marami kasi baka hindi ko naman mabenta lahat. Bakit hindi ka kumuha sa amin? Bago ka magbukas sa umaga, ako na magdadala ng saging sa pwesto mo. Talaga? Ay, magkano naman yung bayad? Baka mamaya mas mahal pa yan sa kabila ah. Walang bayad sa paghahatid. Ang saging lang na kukunin mo, ang babayaran mo. Ilang klase ba ng saging ang gusto mo? Mga 4 siguro. Saba, lakatan, latundan, at saka senyorita. Meron ba kayo nun? Bakit kasi dito tayo nag-uusap ng ganyan? Halika, doon tayo sa pwesto namin para mapag-usapan natin ng maayos.
Naglakad si Diego papalayo kaya sumunod ako. Luminga muna ako at napansin kong tahimik na ang paligid. Hindi ko man lubos na intindihan ang tungkol sa mga aswang, pero nabawasan ang takot ko dahil napunta ang usapan namin sa negosyo ko. Nakausap ko ang may-ari ng tindahan at nalaman kong si Diego ay isa sa mga kargador ng saging doon. Sila ng mga kasama niya ang nagdadala ng saging sa kanilang mga suki. Kaya okay lang sa kanya kung siya na ang magdadala ng saging na ititinda ko. Nagkasundo kami kaya nagpalitan kami ng mga numero ng cellphone. Noon, uso pa ang Nokia 3210 na di keypad at yun mismo ang gamit kong unit. Salamat ha. Siguradong matutuwa ka sa serbisyo ko. Salamat din sa'yo. Mas nakatipid nga ako eh. Hayaan mo pakakapihin kita sa umaga. Ayos! So, paano? Bukas na lang ha. Ingat sa pag-uwi ha. Saka nga pala, payo ko lang din sa'yo. Iwasan mong tumingin sa mga mata ng ibang tao rito. Ha? Tungkol na naman, Ben, sa mga... Kapag nasa labas ka, iwasan mo rin bangkitin sila. Mag-ingat ka. Dahan-dahan akong naglakad palayo mula sa pwesto nila Diego. Pilit kong inaalis sa isip ko ang mga nakita at narinig ko kanina. Mabilis kong pinagkatiwalaan si Diego dahil wala naman akong nararamdamang masama sa kanya. Maamo ang mukha niya at sigurado akong maraming babae ang nagkakagusto sa kanya. Matipuno ang katawan at malakas ang dating. Pag-uwi ko, nadatnan ko ang mga tao mula sa barangay ng asawa ko na tumulong sa pagbuo ng kubo para gawin kong tindahan. Maghapon silang nagtrabaho at habang nagtutuloy ang pagpaplano ng tindahan, nagpabili ako ng toldang bubong para maayos ang takip ng kubo. Tinanong ko rin ang pamangkin ng asawa ko, si Jason, kung pwede niya akong samahan kapag may tinda na ako. Sigurado ka bang pumayag yung nanay mo? Oo, Tita Maylin. Wala naman pakialam si na mama at papa. Si lolo at nanay na nag-aasikaso sa amin. At si tito ang nagpapaaral at nagpapakain sa amin. Kaya ayos lang kung sasamahan ko kayo tuwing Sabado at Linggo. Wala akong pasok nun. Kung pwede nga lang, lumipat na ako dito para may kasama kayo eh. Maraming salamat sa iyo ah. Bibigyan na lang kita ng dagdag pambaon mo kasi mabait kang bata eh. Basta ikaw, Tita Maylin. Napangiti ako sa sinabi ni Jason. Kahit minsan, medyo makulit silang magkakapatid, nakikita ko ang malasakit niya sa akin. Makikita mo rin kung gaano siya karesponsable sa kabila ng kanyang edad. Matapos gawin ang kubo, umuwi na rin ang mga taga-kabilang baryo kasama si Jason. Naiwan akong mag-isa habang inaayos ko ang mga presyo, mga gagamitin at iba pang kailangan para sa tindahan. Hindi ko naman minamadali ang lahat, pero naiisip ko pa rin yung pagdadala ng saging. Naalala ko na binigay ko nga pala ang numero at address ko kay Diego. Kinuha ko agad ang cellphone ko at napansin ko kanina pa pala siya nagte-text. Agad ko siyang tinawagan para humingi ng pasensya at ipaalam ang plano ko bukas. Mabuti naman na tumawag ka. Kanina pa ako text sa'yo eh. Abala ka ba sa paghahanda mo para sa tindahan bukas? Pasensya ka na, balang ako sa paghahanda eh. Tumawag ako para sabihin na baka sa susunod na araw pa ako makapagbukas. O sige, ikaw bahala. Tawagan mo na lang ako kapag pwede na ako magdala. Salamat, Diego ah. Kukuha pa rin ako, sadyang kinulang lang talaga ako sa oras. Bigla akong natigilan nang makarinig ng malakas na kalabog mula sa labas ng bahay ko. Hindi ko magawang buksan ang pinto dahil natatakot ako. Naalala ko ang sabi ni Nanay Iska, huwag magbubukas ng pinto o bintana tuwing gabi kahit anong ingay pa ang marinig. Minsan kasi, may mga nilalang daw na naglalabasan sa gabi at kumakatok sa bahay ng mga ito. Ano yun? May nagwawala ba dyan? May kasama ka ba? Wala, mag-isa lang ako dito. Parang malaking bato na bumagsak sa bubungan ng bahay mo. Oo nga eh. Hindi ko alam kung ano yun eh. Alam mo sa dalawang gabi ko dito, palaging may mga ingay na hindi ko talaga alam kung saan galing. Basta, ligtas ka sa loob ng bahay. Huwag kang magbubukas ng pinto kapag gabi na. Ganun na nga. Actually, yun din yung bilin sa akin ni Nanay Iska eh. Sino naman si Nanay Iska? Ay, yung kapitbahay ko. Ganun ba? Napakapala kaibigan mo pala. 2 araw ka palang dito, naging kaibigan mo na kami. Mag-ingat ka sa mga nakilala mo ha. Siguraduhin mong mapagkakatiwalaan sila.
Tumango ako kahit hindi niya ako nakikita at pilit kong binabaliwala ang ingay mula sa labas. Ilang minuto pa, huminto ang kalabog at umaasa kong simpleng bagay lang yun na nadaan ng hangin. Ngunit makalipas ang 2 minuto, muling bumalik ang ingay. Ngayon tahol naman ng mga aso ang naririnig ko. 11:00 na ng gabi at parang walang tigil ang mga aso sa pag-alulong. Hindi ko alam kung sino ang dapat kong tawagan para humingi ng tulong o kung dapat ba akong lumabas para tingnan kung ano ang nangyayari. Habang nakikipag-usap pa rin ako kay Diego, ramdam ko ang pag-igting ng takot ko. Pasalamat na lang ako na nandyan siya, ka-text at katawagan ko. Kahit papaano nararamdaman kong may kasama ako. Pumasok na sa isip ko na huwag nang tumuloy dito manirahan at umalis na lang. Pero nanghihinayang ako sa perang ginastos ni Carlo para dito. Ilang araw na ang nakalipas at parang naging routine na namin ni Diego ang magpalitan ng mga text messages. Kapag nag-text siya, agad akong nagre-reply. Tuwing umaga 5:00 pa lang ng madaling araw, nandyan na siya. May dalang mga saging, 2 kilong saba, 1 kilong lakatan at 1 kilo rin ng latundan. Araw-araw yun at hindi siya nagkukulang. Hindi ko nga alam kung paano ako makakabawi sa kanya dahil hindi naman siya nagpapabayad sa abala ko sa kanya. Kaya ang ginagawa ko na lang, iniimbitahan ko siyang mag-almusal dito tuwing umaga. Talagang naghahanda ako para may masarap siyang almusal. Mga bandang 5:30 ng umaga ako nagbubukas ng tindahan at di nagtatagal dumarating na ang mga customer. Kadalasang tumatambay sa tindahan ko si Nanay Iska na maraming kakilala. Hindi naman ako nagrereklamo dahil nakakatulong siya sa akin sa pakikipag-usap sa mga mamimili at minsan siya rin ang nagpapakilala ng tindahan ko sa mga kakilala niya. Kaya kahit masakit sa ilong minsan ang amoy niya, pinagtitiisan ko na lang. Kakaiba kasi talaga ang amoy ni Nanay Iska. Hindi ko alam kung paano ko ipapaliwanag pero medyo masangsang talaga yon at hindi kaaya-aya sa ilong. Tuwing 4:00 ng hapon, sabay kaming pumapasok ni Nanay Iska sa bahay niya. Madalas dala niya ang mga natirang produkto tulad ng ilang piraso ng saging, isda o kaya'y karne ng manok. Binibigay ko na lang ng libre, lalo na kung marami naman akong benta. Sa totoo lang, malayo talaga ang palengke mula rito, kaya naman masaya ang mga tao na may nabibilhan sila ng sariwang isda, karne at mga gulay. Malaking pasalamat ko din kay Diego na araw-araw niya akong dinadalhan ng kailangan kong paninda. Isang araw, habang nag-uusap kami ni Nanay Iska, sinabi niyang maaga siyang uuwi dahil maagang uuwi ang anak ng babae, yung namatayan ng asawa. Nagpasalamat ako at tinalo ko siyang magdala ng kahit anong gusto niyang ulam mula sa tindahan ko. Magdala ka ng kahit isang isda o kaya kahit karne na gusto mo na eh. Nako wag na. May dala naman yung anak ko eh. At saka siya na rin ang magluluto. Alam mo naman, ayaw niyang may ibang tao sa kusina kapag nagluluto. Basta tandaan mo yung mga sinasabi ko sa'yo, iha ha. Wag na wag kang magbubukas ng pinto pag gabi na. Hayaan mo lang sila kung may magulo dyan sa labas. Basta ligtas ka dyan sa loob ng bahay mo. Oo na, naintindihan ko ho. Susundin ko yung bilin nyo. Napangiti si Nanay bago siya tuluyang umalis at naiwan akong nag-iisip tungkol sa mga bilin niya. Bawat gabi, parang palala ng palala ang kaba ko tuwing may naririnig akong ingay mula sa labas ng bahay. Pero sa kabila ng lahat, alam kong may mga tao tulad ni Diego at Nanay na handang tumulong at nagmamalasakit sa akin. Pagkaalis ni Nanay Iska, ilang sandali lang at dumating si Diego. Agad naman niya akong binati. Oh, kumusta ang benta? Ayos lang naman. Ikaw, kumusta? Napaaga ka yata ngayon Walang masyadong tao sa palengke. Kaya hinayaan nila akong umuwi. Bakit? May bagong bangkay na naman ba nakita? Araw-araw mo lang yung tinatanong. Tinatakot mo bang sarili mo? Ano nga? Meron ba? Isang tango ang naging sagot sa akin ni Diego. Hindi nauubusan ng bangkay na natatagpuan sa sulok ng malawak na palengkeng yun. Siguro dahil na rin tahimik ang palengke tuwing gabi at sobrang dilim din doon. Ganun ba? O nagmerienda ka na ba? Hindi pa. Pero may dala akong burger. Hindi ba paborito mo ito?
Ikaw talaga, hindi ka na nga nagpapabayad sa pag-abala ko sa'yo eh. Nagdadala ka pa ng mga libreng burger dyan. Wow! Sinong may sabi sa iyong libre ito? Siyempre babayaran mo ito ng doble. Nagtawanan kami ni Diego sa kanyang biro. Umupo kaming dalawa na nakaharap sa tindahan at sinimulang kagatin ng hamburger na dala niya. Uy, alam mo ba? Bukod sa bangkay na nakita sa palengke, may nakitang wakwak ang katawan at halos tuyot na. Diyan lang sa may kanto. 3 bahay mula rito. Bakante kasi yun at walang nakatira. Ayun, kagulo rin ang mga tao. Ano? Nagiging pagkain ng aswang yung mga tao dito ah. Alam, nakakatakot na talagang manirahan dito. Kung nalaman ko lang sana, eh di hindi na kami bumili dito ng bahay. Nakakatindig balahibo ang kwento ni Diego at hindi ko maiwasang mag-alala sa mga nangyayari sa paligid. Agad niya akong pinaalalahanan. Kaya ikaw, mag-ingat ka. Magdala ka lagi ng bawang, asin, o kahit anong makakapagprotekta sa'yo laban sa mga aswang. Oo, hindi ko nakakalimutan. Palagi akong may bawang, may kalamansi, tsaka may asin ako dito sa bahay at sa bulsa ko. Mabuti naman. Hindi mo ba naisipan na lumipat ng bahay? Alam mo, hindi ganun kadali yun. Lalo na lahat ng pera namin, nagamit na sa pagbili nitong bahay tsaka ng lupa, pati sa pagtayo nitong tindahan. Wala ka bang ibang matatakbuhan o makakasama? Maliban kay Jason, wala na. Pero hindi ko na siya masyadong pinapapunta dahil ayoko na nga siyang mapahamak. Palagi kasi maingay dito sa labas eh. Pero tuwing umaga, wala namang bakas na naiwan tungkol sa nangyari kagabi. Bigla kong naalala ang medalyon na suot ko kaya ipinakita ko kay Diego. Isa ito sa mga nagbibigay sa akin ng lakas ng loob para manatili kahit sobrang nakakatakot tuwing dumidilim. Ano yan? Ito ba? Medalyon. Binigay ito sa akin ng asawa ko eh. Hindi ko akalain na may asawa ka na pala. Sa edad mong yan, 26 ka pa lang eh, hindi ba? Oo, mag-asawa na ako. Sayang. Wala na pala akong pag-asa sa'yo. Anong ibig mong sabihin? Yung araw-araw natin pagtatawagan. Yung araw-araw kong pagtetext sa'yo. At yung araw-araw kong paghahatid sa'yo. Hindi mo ba nararamdaman na nililigawan na kita? Ako? Nililigawan mo ko? Ano ba yan, Maylin? Kakasabi ko lang, itatanong mo ulit. Kakainit ng ulo eh. Pero ayos lang. Sawa ka na eh. Wala na yon. Malamang, hindi mo siya iiwan para sa akin. Kaya ayos lang yon. Sorry naman ah. Paano naman kasi? Hindi ka man lang nagsabi tsaka nagtanong sa akin. Aba, kung alam ko lang na yan pala yung gusto mong bayad sa pang-aabala ko sa'yo eh. Hindi ako humihingi ng bayad. Sadyang bata ka pang tingnan at mukhang walang anak. Kaya akala ko wala kang asawa eh. Wala ka din kasi nakakasama rito. Pasensya na, hindi ko nasabi sa'yo agad. Nasa abroad yung mister ko. Sige lang, ayos lang. Mauna na pala ako. Ganun ba? Sige, ingat ka. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin ko kay Diego. Nakikita ko ang lungkot sa mata niya habang naglalakad palayo. Hindi ko akalain na yun pala ang dahilan ng lahat ng ginagawa niya. Halos 3 linggo pa lang naman kaming nag-uusap. Tuwing gabi, kasi nga ay wala akong kasama dito sa bahay. Ang takot na nararamdaman ko ay nababawasan kapag kausap ko siya. Minsan siya pa ang nagpapaload sa akin noon. Hindi naman tumatawag ang asawa ko kaya kay Diego napunta lahat ng atensyon ko ng mga panahong yun. Hindi ko akalain na lahat ng yun, bibigyan niya ng kahulugan. Ginagawa ko lang naman yun bilang kaibigan at suki niya. Lumakas ang kalabog na narinig ko habang nag-iisip. Sobrang takot ako kasi parang sa mismong bubong ko nang gagaling ang ingay. May naririnig pa akong humahalakak at mga paghagikik. Hindi ko alam kung ano ang gagawin. Paano ba ako hihingi ng tulong at kanino? Nilagyan ko ng asin ang bawat bintana at pati na rin ang pintuan. Lahat-lahat, pero hindi ko pa rin alam kung paano sila paaalisin. Sinubukan kong tawagan si Diego pero hindi siya sumasagot. Sobrang takot ko sa mga kalabog na naririnig ko. Nag-text ako sa kanya. Nagmamakaawang sagutin niya ako dahil natatakot na ako. Pero wala pa rin akong nakuha na sagot. Napaiyak na lang ako sa takot.
Tinatakpan ko ang bibig ko para hindi marinig ng mga aswang na may tao sa loob ng bahay. Ngayon, sa dami na ng mga nasaksihan at nalaman ko, naniniwala na talaga akong totoo sila. Hindi ko pa alam noon na malakas ang pang-amoy ng mga nilalang na yon. Sa sobrang kaba nakatulog na lang ako kahit masakit ang ulo ko. Kinabukasan, nagising ako na masakit pa rin ang ulo ko. Agad akong lumabas para asikasuhin ang mga paninda tulad ng lagi kong ginagawa. Ngunit nakita ko si Diego na nakatayo sa labas ng pinto. Nakatingin sa akin ng masama habang ang mga mata niya'y nanlilisik. Hindi ko alam kung matatakot ako sa kanya o ano, pero dahan-dahan ko siyang nilapitan. Magandang umaga, Diego. Uy, pasensya na pala kagabi tungkol sa tawag ko. Oo nga. Ano bang kailangan mo? At panay ang tawag mo? Ba't ka naman ganyan? Para naman tayong walang pinagsamahan yan eh. May pinagsamahan tayo. Kaya nga nagustuhan kita, hindi ba? Pero kailangan ko umiwas. Hindi ko kaya makasira ng mag-asawa. Lalo na't sa kanya pala yung bahay na tinitirahan mo. Ha? Paano mo nalaman? Narinig ko sa matanda. Si Nanay Iska. Pasensya ka na kung inayaan kong mapalapit ang sarili ko sa'yo, Diego Pasensya ka na kung naging takbuhan kita dun sa mga panahong natatakot ako o di ka nahihirapan ako. Huwag kang humingi ng pasensya. Ginawa ko yun dahil gusto kita. Akala ko, darating ang araw na magiging aking ka rin. Pero hindi pala. Sorry talaga, Diego. Humihingi ako ng pasensya sa lahat ng nangyari. Ayos lang yun. Wala na akong magagawa. Oh, so paano? Ito na pala yung saging na ititinda mo. At ito rin ang huling araw na magde-deliver ako sa'yo. Anong ibig mong sabihin? Hindi ba sinabi ko na sa'yo na iiwasan na kita? Pero kung araw-araw ako magde-deliver sa'yo, parang hindi na rin kita iniiwasan nun. Ginagawa ko lang to kasi gusto kita. Naiintindihan mo ba yun, Maylin? Pero, Diego, umihingi lang ako ng pasensya. Pwede naman ako mag-deliver araw-araw sa'yo kung gusto mo. Pero sisiguraduhin kong wala nang babalik ang pangasawa mo. Magiging akin ka na lang. Uy, Diego, wag naman ganito. Wala siya rito, Maylin. At ano man ang mangyari, hindi kanya maipagtatanggol. Hindi niya alam kung gaano kadelikado ang lugar na to. Sino ba ang nag-aalala sa'yo? Sino ba ang laging kasama mo? Ako! Hindi ba? Bakit kailangan mo pa siya? Halos hindi ka nga niya iniintindi. Tinawagan ka na ba niya? Hindi ba? Diego naman. Hindi siya nag-aalala sa'yo. Kaya bakit? Bakit pa? Paano kung hinayaan ka na lang niyang tumira dito para ipain sa mga aswang? Hindi mo ba nakikita yon? Hindi siya nagbibigay ng proteksyon. Ako! Naandito ako para sa'yo. Wag mo naman akong pahirapan. Huwag mo rin akong pahirapan. Nahihirapan akong hindi ka protektahan laban sa mga nilalang na yan. Pero anong magagawa ko kung hindi ako ang gusto mong makasama? Anong magagawa ko kung hanggang ngayon, yung asawa mo parang hindi ka man lang maalala o alamin kung ano ang nangyayari sa iyo? Sige na, Diego, tama na please. Tama na. Sabagay, kahit ano pang sabihin ko, hindi mo ako gusto. Kaya hindi mo ako papakinggan. Sige na, mauna na ako. May trabaho pa ako. Umalis si Diego nang walang emosyon sa mukha niya. Hindi ko alam kung bakit pero nasaktan ako sa tingin niya. Mag-iisang buwan na rin mula nang lumipat ako dito at aminin kong napalapit ako sa kanya ng gusto. Palagi siyang nandyan tuwing kailangan ko ng tulong. Tuwing may mga ingay na hindi ko maipaliwanag ang pinagmulan, siyang kausap ko para pawiin ang takot ko. Araw-araw siyang nandito, nagdadala ng merienda, nag-aalala sa akin. Lagi niya akong pinapaalalahanan sa mga bagay. Hindi mahirap mahulog kay Diego. Guwapo, matipuno, at talagang masasabi mong lalaking lalaki. Alam mong kaya kanyang ipagtanggol sa kahit anong nilalang. Nakatulala ako maghapon habang naghihintay ng customer sa tindahan. Nakaupo si Nanay Iska sa tabi ko pero hindi kami nag-uusap. Hindi ko kasi alam kung paano sisimulan ang usapan tungkol sa mga nangyayari. Ang lalim naman ang iniisip mo. Kaya siguro matumal ang benta mo, ano? Hindi po, inaantok lang po talaga ako. Ang hirap po makatulog dito. Sobrang ingay sa gabi. Ganun ba? Ay, parang wala naman ako naririnig gabi-gabi. Saan magaling yung ingay? Hindi ko nga rin alam kung saan nanggagaling eh. Basta ho, lagi silang maingay sa gabi.
Nasa bubong, mga ganun. Mga 1 oras bago sila tumigil. Tsaka hindi ako makatulog. May mga umaalulong na aso tuwing gabi. Ay naku, dapat talaga nagpaparonda tayo dito tuwing gabi. Ronda? May nagronda po ba? Oo, may mga nagro-ronda dito gabi-gabi para paalisin yung mga masasamang nilalang na gumagambala sa mga taga rito. Mga grupo yon ng kalalakihan sa lugar lang din natin. Eh siguro kasi mga takot ding lumabas yung mga tanod. Ang dami na ring buhay kasing nasa uwi dahil sa kagaya nila. Walang kahit sino ang kaya silang labanan. Ano ba nagkaroon ng ganyan sa lugar natin? Nako, yan nga rin yung hindi namin masagot. Kaya magdoble ingat ka na lang ha. Siguro naman po may ginagawa na yung barangay para protektahan yung mga mamamayan, di ba? Siguro may ginagawa nga sila pero hindi natin pwedeng iasa yung kaligtasan natin sa kanila. Kaya ikaw, magdadala ka ng bawang, asin, kalamansi, mga pangontra sa mga nilalang sa kabilang mundo. Pero may mga aswang na hindi naaapektuhan ng mga yan. May mga aswang na parang tao na hindi nakakaamoy. Kaya siguro, yung mga naririnig mo sa bubong, hindi naaapektuhan ng amoy na nilalagay mo sa buong bahay mo. Nay, paano ba yan? Takot ako eh. Paano kung kunin nila ako? Ay, iha, gusto mo bang sumama na lang sa amin ng anak ko? Wag na, hunay. Siguro, magkapasama na lang ako sa magulang ng asawa ko. Ganun ba? Sige, ikaw ang bahala. Pero, huwag ka masyadong matulala dyan. Baka mahiwa mo yung kamay mo. Kung marami kang iniisip, magsara ka muna. Hindi rin naman magandang magtinda kung lutang ang utak mo. Umalis si Nanay Iska habang pinagsasabihan ako. Kahit iika-ika siya sa paglakad, bitbit niyang paborito niyang bangko. Inalok ko siyang gamitin yung bangko ko pero tumanggi siya. Gusto niya yung sa kanya. Yun talagang pinakapaborito niyang gamitin. Lumingon si Nanay Iska bago siya tuluyang pumasok sa kanilang bahay. Kahit mahina ang boses niya, ginawa niya ang lahat ng makakaya niya para magpaalala. Nga pala, iha, yung lalaking palaging pumupunta sa'yo rito, iwasan mo na. Hindi siya magandang impluwensya sa'yo. Ano ho? Sino? Yung lalaking nagdadala sa'yo ng saging, ay naku, iwasan mo na. Huwag na huwag kang sasama sa kanya. Bakit naman ho? Basta makinig ka na lang sa akin. Agad na pumasok si Nanay Iska. Hindi ko alam ang kanyang ibig sabihin pero hindi ko na rin kailangang iwasan si Diego dahil siya na mismo ang umiwas sa akin. Siya ang umalis. Siya ang lumayo at hindi na bumalik. Ano kaya ang sinasabi ni Nanay Iska? Halos mahulog ang puso ko nang marinig ko ang boses ni Diego mula sa likuran ko. Bigla na lang siyang sumulpot. Kinabahan din ako sa mga tingin niya na halos hindi ko na makita ang Diego na palangiti na nakilala ko noon. Ikaw pala, Diego. Anong ginagawa mo rito? Bakit? Bawal na ba akong pumunta rito? Bawal na ba akong mag-alala sa'yo? Wala naman kasi akong sinasabing ganun. Tinatanong ko lang naman kung ba't biglang nandito ka? Akala ko ba umiiwas ka na? Bakit? Gusto mo ba talagang gawin ko yon? Hindi ba ayaw mo din namang lumayo ako? Hindi ba gusto mo rin naman ako? Sumama ka na sa akin, Maylin. Sa akin ka na sumama. Ilalayo kita sa lahat ng gulo. Sa mga aswang at sa magulong baryong ito. Ha? Anong ibig mong sabihin? Sumama ka sa akin. Magpapakalayo-layo tayo. Kaya kitang protektahan kahit saan. Tayo na lang, Maylin. Mamuhay tayo ng tahimik. Malayo sa lahat ng ito. Diego, hindi pwede yan eh. May negosyo akong pinapatakbo. Tsaka may asawa kong inaasahang umuwi. Kailan? Kailan siya uuwi, Maylin? Kapag wala ka na? Kapag nakain ka na ng masasamang nilalang? Nakikita kita mula sa malayo. Kita ko kung paano ka mag-isip. At doon pa lang, alam ko na may halaga ako sa iyo. Ako ang iniisip mo, hindi ba? Sumama ka na sa akin ngayon. Tumingin siya sa akin at kitang-kita ko ang determinasyon sa kanyang mga mata. Gusto niyang kumbinsihin ako na tama siya. Ilang sandali rin akong napatitig sa kanya at sa hindi ko maipaliwanag na dahilan, parang nawalan ako ng sariling pag-iisip. Napatango ako at hindi na kontrol ang sarili ko. Kinawakan ni Diego ang kamay ko at hinila ako palayo. Teka, sandali. May tindahan pa ako. Kailangan ko pang isara yun. Hindi na kailangan yan, Maylin. Hayaan mo na.
Hindi mo kailangan ang kahit ano basta kasama mo ako. Ako ang bahala sa ating dalawa. Ay, teka lang. Paano yung asawa ko? Paano si Carlos? Ano na naman ba yon? Wala siya rito dahil sa kapabayaan niya. Sinong mabuting asawa ang iiwan ang kanyang asawa pagkatapos maagasan ng anak? Wala siyang kwenta, Maylin. Hindi mo ba nakikita yon? Sa akin, Maylin, hindi mo mararanasan ang lahat ng yan. Araw-araw mo ako makakasama at hindi mo nakakailanganin pang mag-isa. Nang sabihin niyo ni Diego, agad niya akong hinila sa likod ng bahay. Hindi ko alam kung anong mayroon doon pero nagpadala na lang ako sa kanyang mga hatak. Halos tumakbo ako sa bilis niyang maglakad. Ilang hakbang na lang at makakalagpas na kami sa likuran ng aming bahay nang may kung sino ang tumalon sa harapan namin bigla. Halos mapunit ang mga labi ko sa pagnganga nang makita ko si Carlos. Ang asawa ko na biglang humarang sa harapan namin. Kita ko sa kanyang mga mata ang galit at hindi ko inasahan ang mga susunod na mangyayari. Sino ka? At saan mo dadalhin ang asawa ko? Bakit magkahawak kayo ng kamay? Carlos? Maylin, anong ginagawa mo? Ano to? Ano nangyayari dito? Carlos, magkapaliwanag ako sa'yo. Hindi na. Malinaw na sa akin ang lahat. May relasyon ka sa demonyong yan. Umayos ka sa sinasabi mo. Hindi mo ako kilala. Nagtitigan silang dalawa. Puno ng tensyon ang paligid. Wala akong magawa kundi ang lumayo sa gitna nila. Ang isip ko naguguluhan sa bigat ng sitwasyon. Bibitawan mo ba ang asawa ko? O masasaktan ka? Kita ko ang pagngisi sa mukha ni Diego. Binitiwan niya ang kamay ko at naglakad papalapit kay Carlos. Pasalamat na lang ako dahil si Diego ay nagtungo sa likod ng bahay. Doon niya ako hinila. Sa likod ng bahay ay may dalawang bakanting bahay na magkatabi na likuran din ng bahay ni Nanay Iska. Doon ay walang makakakita sa nangyayaring kaguluhan. Alasin ko na, ilang sandali na lang didilim na at siguradong aabutan kami ng mga masasamang nilalang sa lugar na ito. Kung hindi ko sila aawatin, baka mas malaking gulo pa ang mangyayari. Bibitawan mo ba ang asawa ko? Hindi. Hindi mo ba nakita binitawan ko na ang mahal mong asawa? Para hindi kayo mag-away pa. Ikaw, Carlos, at si Maylin ay pareho kong isasama. Ayos ba yun? Parang biglang naging baliw si Diego sa paningin ko. Hindi ko alam kung anong sinasabi niya ng mga oras na yon. Naguguluhan ako. Nang oras na yon, agad kinuha ni Diego ang kamay ni Carlos at hinigit. Ramdam ko ang lakas noon pero hindi nagpatinag si Carlos. Nagpumiglas ito. Bitiwan mo sabi ang asawa ko. Biglang binato ni Carlos sa mukha ni Diego ang isang dakot ng asin mula sa bulsa niya. Kita ko kung paano umusok ang mukha ni Diego dahil sa asin. Agad na tumakbo si Carlos sa akin at hinawakan ang kamay ko. Eh di ba sinabi ko na mag-iingat ka sa mga taong kinakausap mo? Ha? Anong ibig mong sabihin? Teka, paano ka ba nakauwi? Di ba sabi mo hindi mo kakayanin? Nangutang ako sa mga katrabaho ko para makabili ng ticket. Makauwi lang ako sa'yo. Miss na kita. Hindi ko kaya na malayo sa'yo nang ganito katagal. Pero nagulat ako sa balita ng kapatid ko na meron ka na raw laging kausap at kasamang lalaki rito. Susurpresahin sana kita. Pero ako pala ang nasorpresa. Sasama ka pa sa aswang na yan? Ano? Aswang? Pagkasabi ko noon biglang nagbago ang anyo ni Diego. Tumangkad siya at humaba ang kanyang mga kamay. Halos umabot sa lupa. Kahit hindi siya humakbang, abot na abot niya kami. Ang kanyang mga mata ay nagkulay dugo at ang anyo niya ay parang puno na tila galing sa ibang mundo. Anong klaseng nilalang siya, Carlos? Hindi ko alam. Simula nang umuwi ako, binantayan na kita at binantayan ko siya. Hindi mo ba alam na nasa katabing bahay mo lang ang kapatid ko? Ang ina ni Jason? Ano? Anong ibig mong sabihin? Wala akong oras para magpaliwanag. Halika na, bago pa tayo lapain ng nilalang na yan. Nanginginig pa rin ako sa takot habang patuloy kong tinitingnan si Diego. Hindi ko matanggap ang nakikita ko na isang nilalang na hindi tao. Mula sa pagiging ordinaryong lalaki na kilala ko ngayon ay isa na siyang halimaw na may mga kamay na humahaba at katawan na tumatangkad.
Kita sa mga mata niya ang dilim at ang mga bisig niya ay parang puno ng mga ugat na galit na galit. Carlos, anong gagawin natin? Dapat kasi, nakinig ka na lang sa matanda. Eh, hindi ba sinasabihan ka na niyang mag-ingat ka? Hawak ni Carlos ang kamay ko ng mahigpit. Ramdam ko ang takot sa kanyang kamay, ngunit hindi siya nagpapakita ng panghihina. Determinado siya, samantalang si Diego, isa na siyang nilalang na may masamang balak. Ganyan ba kayo magmahalan? Maylin, sumama ka na lang sa akin para hindi na kailangan mamatay ang lalaki yan. Ano bang kailangan mo sa akin? Umalis ka na. Hayaan mo kaming mabuhay. Pangako hindi ako magsasalita. Bakit ang tigas ng ulo mo? Sinabihan na kita, huwag kang matigas ang ulo. Lahat ng matitigas ng ulo rito, pinapatay ko! Biglang ibinato ni Carlos ang natitirang asin sa mukha ni Diego. Napasigaw ito sa sakit at ang aswang niyang anyo ay tila nagmistulang nauupos na kandila. Mabilis siyang bumagsak sa lupa, humihingal, pero nararamdaman ko pa rin ang banta ng kanyang presensya. Maylin, tumakbo tayo. Hindi tayo ligtas dito. Bilis! Pero mahabutan nila tayo eh. Sumunod ka na lang. Walang mawawala kung gagawin natin. Hinila ako ni Carlos palayo, patungo sa bahay ni Nanay Iska. Tumakbo kami sa kabila ng dalawang bakanteng bahay habang naririnig ko ang mabibigat na yabag ni Diego sa likuran namin. Mabilis siyang nakarecover mula sa sakit na dulot ng asin. Hindi ko akalain na ganun pala kabisa ang asin sa mga aswang na katulad niya. Hindi ko maintindihan kung paano siya naging ganito, pero malinaw na hindi siya tao. Hindi siya ang lalaking nakilala ko. Carlos, paano to? Paano tayo makakatakas? Ano gagawin natin? Iingi tayo ng tulong. Dinig ko ang mga yapak ni Diego. Alam kong wala kaming oras. Kailangang may mangyaring milagro. Tumakbo kami ni Carlos sa gitna ng kalsada nang biglang may isang tricycle na parang korong-korong ang dumaan. Gabi na rin kasi at madilim at siguradong lahat ng tao ay nasa kani-kanilang mga tahanan na. May dalawa itong sakay na tanod at agad silang humarang sa amin. Tinanong nila kung anong problema at hindi na kami nagaksaya ng oras. Agad naming sinabi ang nangyayari sa nangangatal na boses. Sinabi namin na may aswang na humahabol sa amin. Napatingin sila sa direksyon na tinuturo namin. Handa sana silang magpatrol pero bago pa sila makagalaw, biglang lumitaw si Diego. Hinawakan niya ang mga tanod at sa isang iglap bagsak ang kanilang mga katawan sa lupa. Wala ng buhay. Muli siyang humawak sa kanila. Kita ko ang lantang katawan ng dalawa. Ang kamay ni Diego ay humaba pa. Hawak ko pa rin ang kamay ni Carlos ngunit nararamdaman ko na ang malamig na takot na parang sumasakal sa akin. Sa gitna ng takot namin biglang dumating si Nanay Iska kasama ang anak niyang si Miriam. Napatingin ako kay Carlos na tila mas nagulat pa kaysa sa akin. Nanay Iska, bakit kayo nandito? Carlos, hayaan mo akong tumulong. Alam mo ang kakayahan ko. Alam mo na kaya kong puksain ng mga aswang na yan. Carlos, ano to? Magkakilala kayo? Tila hindi makatingin si Carlos sa akin ng diretso. Nag-aalangan siyang magsalita. Sunod-sunod ang paglunok ko na parang nauubusan ng hangin ang lalamunan ko dahil sa mga pangyayari na hindi ko inaasahan. Oo, Maylin. Matagal ko nang kilala si Nanay Iska. Manugang niya ang kapatid kong pinatay ng mga aswang noon. Isa kasing manunugis ng aswang si Nanay Iska. Noon, sa bariyong ito, kilala siya bilang tagapagtanggol ng mga tao laban sa mga nilalang ngayon. Halos maubos niya sila noon, pero bigla silang tumigil sa pagpaparamdam. Hanggang sa isang araw, bigla na lang silang bumalik. Pagkatapos pinatay nila ang kapatid ko bilang ganti sa pamilya ni Nanay Iska. Ano? Alam mo may mga aswang na nakatira dito? Tapos pinatira mo ko at pinagtayo ng negosyo sa baryong to? Pasensya na. Kailangan kong gawin yun, Maylin. Lumalabas lang kasi ang mga aswang na yan kapag may tayong napapadpad sa lugar na to. Diyos ko naman, Carlos! Ano, pinapain mo ba ako sa aswang? Maylin, pinatay ng mga aswang ang kapatid ko. Kailangan maiganti ko ang kapatid ko sa kanila. Kaya pasensya na. Hindi ko naman akalaing babalakin mong sumama sa lalaking yon. Sigurado naman akong magiging ligtas ka sa poder ni Nanay Iska. Kaya lang, nahulog na yata ang loob mo sa aswang na yon. Sinabi ko naman sa'yo, Carlos eh. Hindi ko kailangan ng tulong nyo. Kaya kong puksain yung mga aswang na yan. Ate Miriam,
Huwag kang magpadalos-dalos. Hindi taong kinakarap natin ngayon. Dapat magtulong-tulong tayo. Pag-isipan natin ito ng mabuti. Wala na tayong oras para mag-isip. Napatingin ako kay Carlos. Alam kong natatakot siya pero alam ko rin hindi siya titigil. Wala kaming pagpipilian kundi harapin ito. Ang dalang langis ni Nanay Iska ay binuhos niya sa kanyang kamay at hinaplas sa buo kong katawan. Ganoon din ang ginawa ni Miriam hanggang sa ginaya ni Carlos. Doon ko lang napansin na yun palang pinagmumulan ng masangsang na amoy ni Nanay Iska. Pangontra daw yun para hindi ka basta-basta maamoy ng aswang. Inilabas ni Nanay Iska ang kanyang kutsilyo na kumikislap at isang latigo na gawa sa buntot ng hayop na hindi ko alam kung ano. Miriam, anak. Ang punyal na to ang gagamitin mo para itarak sa kanyang dibdib. Siguraduhin mong sa mismong puso niya ito matatamaan, ha? Ikaw naman, Carlos, ang hahampas sa kanya gamit ang buntot ng pagi na to para maging abala siya sa atake mo at hindi maiwasan yung atake ni Miriam. Alam kong hindi to madali at sobrang lakas niya. Lalo na't araw-araw siyang kumukuha ng buhay at umiinom ng dugo ng tao. Oo, Nay. Kaya ko na ho ito. Mabuti naman kung gano'n. Ikaw, Iha Maylin, tumakbo ka hanggang kaya mong tumakbo. Kung maaari, doon ka muna magpunta sa bahay ko. Siguradong ligtas ka ron. Teka lang, bakit ko kayo iiwan? Hindi ba pwedeng sumama na lang ako sa inyo? Masyado kang mahina. Kung sasama ka pa sa akin, baka maging kahinaan ka pa ni Carlos. Tumalikod sila sa akin para harapin si Diego. Nang tingnan namin ang pwesto niya kanina, wala na siya. Hanggang sa naramdaman kong umaangat ako mula sa lupa. Nang tumingin ako, nakita ko si Diego. Nasaan yung tao at kinakarga niya ako. Carlos! Maylin! Nagbanta si Diego kay Carlos. Bilalaan niyang huwag itong lalapit kundi ay lalapain daw ako ng buhay. Patalikod na lumalakad si Diego palayo kay Nanay Iska, Miriam at Carlos. Hawak niya pa rin ako noon at karga-karga. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. Yun na yata ang pinaka nakakatakot na pangyayari sa buhay ko na halos mawalan ako ng ulirat sa sobrang bilis at lakas ng pagtibok ng puso ko. Ang nasa isip ko noon, yun na ang magiging katapusan ko. Doon na ako mamamatay. At mamamatay ako na hindi man lang nakakabawi kay Carlos dahil aminado naman akong nagkasala talaga ako sa kanya. Muntik na akong sumama sa aswang na yun kung hindi siya dumating at binawi ako. Huwag ka na magpumigas. Tanggapin mo na lang na ako ang mapapangasawa mo. Pangako, magiging masaya ka kasama ako. Hindi. Hindi ako magiging masaya sa halibang na katulad mo. Hayop ka! Gusto mo bang subukan ko sa'yo kung gaano ko kahayop? Paano kung kainin ko sa harap mo ang walang kwentang lalaki yon? Nasaan siya? Oh, tumakas na. Hindi kanya talaga kayang iligtas, Maylin. Akin ka na! Nawala si Carlos sa harapan namin at natuwa si Diego. Ngunit isang malakas na hataw ang narinig ko mula sa likuran niya. Dahilan para mapasigaw siya at mabitawan ako. Doon namin nakita ang galit na mukha ni Carlos. Patuloy siyang humahampas sa katawang tao ni Diego. Nasipa ako ni Diego dahil sa sakit na naramdaman niya. Inalalayan ako ni Nanay Iska sa malayo at tumayo. Sobrang sakit ng katawan ko pagkabagsak sa simento. Hindi ko inalala ang nararamdaman ko, mas inalala ko si Carlos. Isang malakas na sigaw at may sumabog sa katawan ni Diego. Tapos lumabas ang anyong aswang na parang matandang puno na may mahahabang kamay na parang malaking ugat. Carlos! Huwag kang aalis dito, Maylin, ha? Hindi ka makakatulong kay Carlos. Sinabi ko na, di ba? Ikaw ang kahinaan ni Carlos. Hindi ka pa kasi tumakbo kanina eh. Matapos bitiwan ni Miriam at Nanay Iska ang mga salitang yun, isang mabilis na takbo ang ginawa nila para iligtas ang buhay ni Carlos. Mula sa mabilis na pagtakbo, tumalon si Miriam at lumapag sa malaking likod ni Diego, sabay na pinagsasaksak ito gamit ang punyal na hawak niya. Si Nanay Iska naman ay kinuha ang buntot ng pagi na tumalsik at pinaghahampas si Diego. Papalapit si Carlos sa akin at hindi niya ako pinansin, bagkus hinatak niya ang suot kong medalyon. Walang ano-ano, ginaya niya ang ginawa ni Miriam. Tumakbo ng mabilis at sumakay sa malaking likod ni Diego. Mahaba ang kamay ni Diego kaya naabot sila nito.
Ngunit dahil tatlo silang umaatake, nalilito ito. Kahit anong saksak ni Miriam, umuusok lang ito at kusang humihilom. Ganoon din ang mga pag-atake ni Nanay Iska. Parang wala iyong epekto sa kanya. Laliman mo ng saksak, Iha. Siguraduhin mong mahihirapan siyang pagalingin niya. Nahirapan ako, Nay. Hindi tumatalab sa kanya yung pangontra. Mukhang may alam ang aswang na to kung paano kontrahin yung mga ginagawa nating panlaban sa kanila noon. Hindi din tumatalab sa kanya ang medalyong ito, Nanay Iska. Anong medalyon ang tinutukoy mo, Carlos? Ito ang medalyong binigay ni Kuya Ramos sa akin. Nasa iyo yung medalyon ng asawa ko? Oo, ibinigay sa akin ito ni Kuya bago siya tuluyang maubusan ng hininga at bitbitin ng mga aswang na umatake sa atin noon. Gamitin ko daw ito para protektahan ang pamilya natin at ang anak niya. Walang iha ka talaga! Pagkatapos mong inalayo yung mga anak ko, nag-ibang bansa ka habang nasa iyo pala yan. Akala ko nakuha na to ng mga aswang. Hindi ka kilala ng medalyong to. Kaya hindi mo dapat to basta-basta ginagamit. Tulong! Nakuha ni Nanay Iska ang atensyon naming lahat at kitang-kita ko na hinahampas niya ang mukha ni Diego dahil hawak na siya nito sa leeg. Sakal-sakal siya nito at nakaangat na sa ere ang mga paa niya. Halos malagutan siya ng hininga dahil bumabaon na rin ang kuko ng aswang doon sa balat niya sa leeg. Hindi na natapos magsalita si Diego nang biglang may malakas na kislap mula sa medalyon na tumama sa kanyang mukha. Itinali ni Miriam ang medalyon sa katawan ni Diego matapos mabilis na hiniwa ang kanyang palad. Agad na tumalon si Carlos at Miriam pababa sa likod ni Diego nang magsimula na itong hindi mapakali. Pilit niyang hinahawakan ang medalyong nasa likod niya, ngunit nasusunog lang siya. May lumalabas na dugong berde sa paa niya at talagang umaalingasaw ito sa baho. Wala na kaming ibang marinig kundi ang malakas na sigaw ni Diego habang unti-unting lumiliyab ang katawan niya at maging ang likido mula sa kanya ay nasusunog din na parang gasolina. Tiningnan namin sandali ang lumiliyab na katawan ng aswang na si Diego. Lumapit sa akin si Carlos, pati na si Nanay Iska at Miriam. Niyakap ako ni Carlos habang niyakap ni Miriam si Nanay Iska nang umiiyak. Inalalayan ako ni Carlos na makatayo. Nakatingin silang lahat sa langit, kaya yun din ang ginawa ko. Parang mula dito sa lupa, kinakausap nila ang kanilang kapamilya na sumalangit na. Isang silip pa sa lumiliyab na katawan ni Diego saka kami kumilos para umalis sa lugar. Naglakad kami ng dahan-dahan pabalik sa bahay nang hindi na muling sinusulyapan ang lumiliyab na katawan ng aswang. Siguradong may mga kasama sila, pero tiyak na hindi na sila maglalakas ng loob dahil ang isang kagaya ni Diego ay napatumba ng ordinaryong tao. Pumasok kami sa aming bahay na may ngiti sa aming labi. Kaming dalawa ni Carlos ay kanya-kanyang nahiga sa sahig at hinayaan ang sarili naming makapagpahinga. Parang sobrang haba ng araw na ito para sa amin sa dami ng nangyari. Kita ko ang pagod na mukha ni Carlos nang sulyapan ko siya habang nakapikit. Hinayaan ko ang sarili ko na makatulog nang hindi kami nag-uusap. Makalipas ang isang buwan, lahat kami ay nagpahinga mula sa nangyari. Nagsimula kaming muli ni Carlos. Nagpaliwanag siya at ganoon din ako. Alam kong nagkaroon ako ng kasalanan sa kanya, pero laking pasalamat ko na lang na naunawaan niya ang paliwanag ko. Humingi siya ng pasensya sa naging desisyon niyang dito kami tumira. Habang ako nagsisisi na sana ay hindi ko hinayaan na mapalapit ako sa lalaking yon. Totoo nga ang sinasabi nila. Hindi lahat ng malinis at maayos na itsura ay malinis din ng budhi. Hindi ko akalain ng masamang karanasang yon ay magbibigay sa akin ng lakas ng loob para magpatuloy at mas maging matatag sa buhay. Samantala, matapos ang lahat ng nangyari ay muling nagbunga ang pagsasama namin ni Carlos. Nabuntis po ako ulit at pagkatapos kong manganak ay agad akong pinakasalan ni Carlos sa nag-iisang simbahan sa lugar namin. Yun po ang pinakamagandang nangyari sa akin pagkatapos ng trahedyang yon. Pero yun din ang nagsimula ng pag-usbong ng swerte namin. Lalo na at muling nag-boom ang itinayo naming negosyo doon. Hindi na kinailangan pang mag-abroad ulit si Carlos dahil nakakuha kami ng pwesto sa palengke. At doon ay nakapagtinda kami. Bukod pa sa maliit naming pwesto sa loob mismo ng baryo namin. Naging maayos po ang buhay namin at namuhay ng masaya kahit simple lang.